Etong bahay ni Paula sa Quezon City. Hindi niya alam na bibisitahin natin siya ngayong gabi at dadaling natin siya sa Korea. Pwes tingnan natin kung anong magiging reaksyon niya. Sana nandyan siya. Tao po! Good evening po. Ito po ba yung bahay ni Miss Paula Penegrino? Paula, naku, may bisita tayo. Magugulat ka. Hi, Paula! Hi, Paula! Oo nga, no! Kamukhang-kamukha talaga niya si Jungkyung. Alam mo, balita namin, malaking-malaking fan ka daw ni Jungkyung. Medyo, po. Talaga? Oh, smile. Oh, di ba? Kung hindi ba naman look-alike yan, ewan ko pa. Ang look-alike, napatunayan kong authentic Jungkyung fan nga. Bukod sa pictures, pati damit ng idolo ay meron siya. Matutuwa kaya si Paula sa surprise namin sa kanya? Eh, ano naman kayang masasabi mo pag sinabi kong dadalhin ka namin sa Korea para malaman kung saan nag-shooting ang Jewel in the Palace at mag-feeling Jungkyung ka doon. Ano masasabi mo? Masaya po kung makakapunta po ako doon. Aba, Pero talaga? imposible po siguro makapunta. Totoo talaga. Naanin po? Dadaling ka namin sa Korea. Bukas Dadaling na. po. Masaya po ako talaga makapunta po. Yay! Let's go! Ready na ba kayo sa isang engrandeng biyahe? Ready na ba kayo sa mapanindig balahibong mga hamon? Ready na ba kayong tuklasin ang iba't ibang kultura? Ihandaan yung mga sarili para sa pinakamalaking adventure na ngayong gabi. Pinoy Meets World! Para Pinoy, kung saan makakarating kong makibahagit, sabay natin tuklasin. Iba't ibang ganda, iba't ibang talino, napakaganda ng mundo. Kilalanin natin Pilipino. Mula Maynila, lumipad kami ng 3.5 oras patungo sa Seoul, sa South Korea. Thank you for flying, Asiana. Isa sa mga kapitbansaan natin sa Asia ang Korea. Sa unang tingin, parang di ito naiiba sa Pilipinas. May matataas din mga gusali, maraming tao, at sangkatutak na pasyalan at pwedeng gawin. Ano kaya ang uunahin namin? Teka muna partner, bago tayo sumabak sa saya, diskubrihin muna natin ang ilang mahalagang bagay tungkol sa Korea. Ready ka na ba? Woo! Taekwondo ang national sport ng Korea. Yeah! Buddhism naman ang isa sa mga pangunahing pananampalataya nila. Pero pagdating sa mga TV series, walang duda, Jewel in the Palace ang paborito dito sa Korea. Kung tayo mga Pinoy ay naadik sa Jewel in the Palace, nako, isipin nyo na lang kung gaano ka-proud ang mga Koreano sa palabas na galing mismo sa kanila. Dae Jang-gyum o The Great Jang-gyum, ang pamagat ng Jewel in the Palace dito. Dito sa Korea, hindi pa rin kumukupas ang kasikatan ng programa. Kahit pa 2 taon na mula nang ito'y may palabas. At si Lee Young-ae na gumanap bilang Jang-gyum, patuloy ang pagkinang ng bituin mula sa takilya, telebisyon at pati na sa samut-saring produktong ini-endorse. Patok na patok talaga ang ating Koreanang bida. Okay, may iba naman tayo.
Kung bida si Lee Young-A sa ating viewers, bida naman sa panlasang Koreano ang napakaraming klase, kulay at lasa ng kanilang walang kaparis na cuisine. May nagliliyab sa anghang na kimchi, umuusok sa sarap na bulgogi, malapansit na japchae, Masarap siya in fairness. at ubod ng sarap na kalbi. Bah, mukhang enjoy na enjoy ka sa kinakain mo, partner ah. Ako naman, itong honey thread candy ang napagtripan ko dito sa Jeju. Ha, melts in your mouth. Sarap. Very good. Umpisa pa lang, nakakagana na, hindi ba? Siguradong mabubusog kayong lahat sa mga pagkain, tanawin, at iba't ibang gawain na dito nyo lang masasaksihan. Pinoy Meets World has landed! Excited talaga ako, grabe. Ito po, nag-empake na ako. Camera, syempre, special. Kailangan marami akong kuha din. Yung passport and ticket ko. Sobrang saya. Excited na ako kasakay sa airplane. Saka sa Korea. Siyempre, ilang oras bago ang alaunang flight ni Paula, ready na siya sa biyaheng pa Korea. Excited ako. Sobrang saya akong bigat ng gamit ko. Naku Paula, hindi lang airplane ang naghihintay sa'yo. Marami pang sorpresa pagdating mo sa bansa ni Jangyum. Ang aking dream country, mapupuntahan ko na po. Mahigit 3 oras ang lipad patungong Seoul, ang capital ng bansang South Korea. 6 o'clock dumating ang flight ni Paula via Asiana Airlines. Medyo almost 30 minutes na tayo naghihintay dito. Siguro kinokolekta pa niya yung baggage niya. Anytime siguro parating na yon. Hello! Hi! Hi, kamusta? Grabe, Kamusta? sa wakas, nandito na rin po. Kamusta ang flight mo? Masaya, sobra. Oh, talaga? Hindi ako nahilo. Hindi ka nahihilo? First promise. first flight mo yon, di ba? Wow, hindi ka naman kinabahan. Hindi naman po. Oh, mabuti naman. Medyo makulimlim ang panahon sa Seoul, pero hindi nito mapipigil ang excitement ni Paula. Bilang buena mano, una naming pinuntahan ni Paula ang pinakamalaking theme park sa Korea. Kung sa Hong Kong at Tokyo merong Disneyland, sa Malaysia merong Genting Highland, sa Pilipinas merong Enchanted Kingdom, sa parting ito naman ng Asia merong Everland! Doon, let's go! Takbo! 앉으셔야 됩니다. 네, 차력도 중요하고 안전도 중요하지요. 네, 두 분 나오셔야 됩니다. 두 분 나와주세요. Tawa ng tawa! Yahoo! Maraming animals ang makikita dito. May raccoons, Naglalaro mga raccoons. At may white tiger banda doon. Korean tigers, Hello! at polar bears. Ayan, nagising! Hi! Philip lang siya. Ba't niyo kami ginigising eh? Hi! Safari! Safari! Ayun na yung bus! Let's go! Baka maiwan tayo! Hey, we're going! At kung akala nyo ordinaryong zoo lang ang Safari World ng Everland, nagkakamali kayo. Pagkat dito, malayang nakakagala ang animals. At makikita pa ng malapitan ang mga ito. 아이고. 왜 그래? 거기서 자, 치즈 한 번 더, 치즈. Ay! Sabi 다시 한 번 더, 치즈.
Pili ko nasa Jurassic Park ako. Tulad ng iba pang naglalakihang theme parks, hindi papahuli ang Everland sa nakakalulang rides. Nariyan ang Double Rock Spin, at dambuhalang barko na mabilis sa pagduya. Pagkagat ng dilim, oras na para sa grand finaleng fireworks and laser show. Makulay at ingrande ang buong palabas, kaya masayang nagtapos ang unang araw namin. Bukas, panibagong adventure naman ang aming susubukin. Galing sa patagumpay na pagtatanghal ng Jewel in the Palace sa Pilipinas, sigurado ngayon pa lang, miss na miss yun na ang isa sa paboritong programa tuwing gabi. At para naman mapawi ng kaunti ang inyong pananabik, hatid namin sa inyo ang lugar kung saan kinunan ang maraming mga memorable scenes ng inyong paboritong Korean novela. Annyeonghaseyo! Welcome to Daejangyum Theme Park! Pinanabikan ng napakaraming kapuso sa loob ng ilang buwan. Muli natin sariwain ang alaala ng Jewel in the Palace mula mismo dito sa Korea. Narito rin lang kami sa isa sa shooting locations ng Korean novelang sinubaybayan ng lahat. Nilubos-lubos na namin ang aming pagbisita. Siyempre, by being in character. Ulan ng balbas. Labas sa mga kabayo. Suot ang hanbok o tradisyonal na damit ng mga Koreano. Susundan namin ang yapak ng bidang si Jang Gyum kasama ang kanyang #1 fan sa Pilipinas na si Paula. Ganda. September 2003 hanggang March 2004, unang lumabas sa Korea ang kwento at kasaysayan ng maidservant, turned slave, turned nurse, turned royal doctor na si Jang Gyum. Sa pagkakataong ito, hayaan niyong ilibot namin kayo sa set ng Daejangyum. Ito yung summer house, yung location kung saan nung bata pa sila, tinuruan ni Kumyung, si Jang Gyum, na ipasok ang mga pine needles sa loob ng pine nuts na nakapikit. At yan mismo sinusubukan ni Paula ngayon. Nakailan ka na? Ito yung tinatawag nilang Grand Hall o yung location kung saan ginanap ang labanan sa pagiging isang court lady o yung head ng kusina. At nung kinidnap si Lady Han, si Jang Gyum ang pumalit sa kanya para labanan si Lady Choi. At ang nanalo sa patimpalak na yon ay syempre si Jang Gyum. At hinirang niya na si Lady Han ang maging head ng kusina. Maaari niyo na tutikman na halahari. Malinamnam. Para may halong persimmon. Ano masasabi mo, mahal na Reyna? Masarap. Sangayon ako, mahal na hari. Ito ang Jang Gyum's Kitchen, kung saan inihanda ni Jang Gyum ang mga pagkain para sa patimpalak na paghahanap ng punong tagapaglingkod.
Itong library kung saan unang nagtagpo si Jang Gyum at si Kapitan Jung Ho Min. Dito rin ipinuslit ni Jang Gyum ang medical na talaan ng hari para pag-aralan ang lunas sa kanyang sakit. Ito ang Oksa o Legal Prison. Dito kinunan ang mga eksena kung saan may interrogation at meron ding iba't ibang klaseng torture. Ito naman ang gonjang, isa pang paraan ng pagpapahirap. Nakahiga dito ang tao, nakatali, at hinahampas ng paddle na ito. Ito ang mismong kulungan kung saan ipiniit si Lady Han at si Jang Gyum nang ipinalabas ni Lady Choi na nakakalason ang bibing may asupring ipinakain sa hari. Kahit matagal nang tapos ang seryeng ito dito sa Korea, nananatiling buhay ang kwento ni Jang Gyum dito sa Daejangyum Theme Park. Bakit hindi mo ko minahal? Di man kami kasing galing sa pag-arte ng totoong mga bida ng Korean novela. Sana'y kahit papaano ay nabigyan namin kayo ng konting saya at naibalik ang konting nostalgia sa sinubaybayan ninyong programa. Sa sobrang laki ng South Korea, kailangan muna namin maghiwalay ni Miriam. Kaya sa kanya ang Seoul, akin naman ang Jeju Island. Ang Jeju Island o Jeju-do para sa mga Koreano ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng South Korea. Mula Seoul, 30 minutes lang ang flight papunta dito. Bulubundukin at napapaligiran ng beaches, ang Jeju Island ang pangunahing bakasyonan sa Korea. Hello, Philippines! Matatagpuan dito ang mga estatwang bato tulad nito. Mga dolharubang o inukit na grandfather stones na pinaniniwalaang nagbabantay sa isla. Halos isang araw kailangan natin para malibot natin ang iba't ibang mga atraksyon dito sa Jeju Folk Village Museum. At meron tayong mga earphones para malaman natin kung anong tinitingnan natin. Sa Folk Village na ito, na may laking 160,000 square meters, masasaksihan ang buhay ng sinaunang tao sa Korea. Ito daw ay isang young Japana, isang kabayo o isang kalabaw ang nakabit dito at ginagawa niya, ginagrind niya daw ang iba't ibang mga grains. Minsan daw tao kaya. Sabi niya, mabigat. Ito naman yung kanilang traditional palikuran o toilet. Dito ang ihe o urine jar na tinatawag. At kung magdudumi ka, diyan ka uupo, tapos may baboy. Kawawa naman baboy na to. Pero yun, upo ka dyan, tapos dediretso ang dumi doon sa may baboy. Sari-saring designs ng bahay ang nakatirik dito. May pang magsasaka, may pang mangingisda, at may pang mayaman. Nakadependeng material at yari nito base sa katayuan sa lipunan ng may-ari. Ito yung Seodang o Confucian School, katumbas ng ating elementary. Dito natututunan ng mga bata mahigit 1,000 Chinese characters kung paano trumato at magbigay respeto sa kanilang mga magulang at sa mga mas nakakatanda sa kanila, at kung paano linisin ang kanilang kapaligiran. Siyempre, hindi man pwede lahat pag-aaral ang inatubag ng mga bata. Kaya malamang pag-recess o break time nila, naglalaro sila ng Tuho Nori, mga bamboo na sinushoot sa loob ng... On my first try. Tingnan natin mo ulit natin, ha? Pwede yung sumali sa Olympics ng Tuho Nori, eh. Sa dulo ng Folk Village Tour ay may munting museum na alay sa palabas na Jewel in the Palace. What scene is this?
in the original language, Jewel in the Palace. Sa pagdagsa ng mga turista sa location sites ng Jewel in the Palace, mula Seoul hanggang Jeju, patunay ito na hindi mapapantayan ang kasikatang natamo nito. Sa pag-iikot namin sa Korea, nakilala namin ang isang Pilipinang namamayagpag sa kanyang career, si Cathy Rose Garcia, 28 taong gulang, tubong Quezon City. Business writer noon si Cathy sa isang broadsheet sa Manila na mabore siya sa kanyang pinapasukan. Hindi man ako active na naghahanap ng trabaho, pero my friend knew someone na kakilala yung managing editor dito. Tapos nagkataon naman na yung managing editor naghahanap ng reporter from Manila. Pebrero nung nakaraang taon nang subukan ni Cathy ang magtrabaho sa The Korea Times, isa sa 3 English newspaper sa Korea. Itinuturing na isa sa pinaka-competitive na industriya sa Korea, si Cathy ang kaisa-isang Pilipinang nakapagtrabaho sa nasabing dyaryo. Pero kahit madali siyang nakapasok, kabaligtaran nito ang adjustment na kanyang hinarap. Mahirap talaga kasi may mga times na meron silang ipapabasa sa akin, pero in Korean siya, or yung computer program sa computer ko, lahat Korean siya, lahat Korean script, so walang English. So, mangangapa ako. Sa ngayon, naka-assign si Cathy sa culture section ng The Korea Times na ayon sa kanya ay sobra niyang na-enjoy. Up to now, mahal pa rin nila yung culture nila, yung mga traditions nila, like maski ilang years ago na hindi nila nakalimutan. Ibang-iba man sa kinalakihang kultura, napatunayan ni Cathy na kahit saan man sa mundo mapadpad ang Pinoy, abot kamay ang tagumpay. Bitin ba kayo? Huwag mag-alala, hindi pa tapos ang ating biyahe. Tuloy-tuloy pa rin ating pamamasyal at pagtuklas sa mundo. Hanggang sa susunod na linggo, ako po inyong kapuso, Paolo Millones. At ako ang inyong kapuso, Miriam Kiambao. Huwag magpaiwan, kilalanin natin ang mundo dito sa Pinoy Meets World! 문자가 많이 보이네요. 이 문자들은 소중의 꽃이라고 불려진